Yes, ayun na nga, no? Magandang araw mga ka-Gym 5. Welcome na naman sa ating panibagong usapan ngayong araw. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat nating mga kababayan, mga minamahal nating mga OFWs kahit saan panig ng mundo. Hangad natin ay magiging maayos at maging ayos ang lahat sa ngayon. Kung meron mang mga dinadalang mga problema at na-experience na problema sa mga oras na ito, ay dalangin po natin, no? At pagdasal na maging kaya at na makakayanan po nating lahat. Okay, Paskong Pasko guys, ngayon, no? Pangalawang pagkakataon, nung una hindi sumipot si VP Sara doon sa schedule na ibinigay matapos nag-subpoena, no? Meron kasing subpoena itong NBI kay VP Sara, no? In relation doon sa kanyang binitawang salita na kung saan ay threat umano ito sa side ng Marcos administration, no? Kaya't yun, ang NBI ay nagpadala na ng subpoena doon sa Office of the Vice President, lalong-lalo na diretso doon kay Vice President Sara Duterte. At mayroong conflict, no? Kasi meron ding schedule para sa Quadcom hearing, kung hindi ako nagkakamali, yun sa ating pagkakatanda dito, na mayroong Quadcom hearing, no? At nataon yung schedule sa NBI na ibinibigay doon kay VP Sara, guys. At yun yung dahilan kaya hindi siya nakadalo. At mukhang kung natuloy ba yon o hindi, no? Ang pagkakaalam natin, hindi natuloy din yung Quadcom na yon, yung hearing na yon, in relation doon sa confidential funds ng Office of the Vice President at iba pang mga usapin nung pagdinig, no, sa House of Representatives. Gawa ng mas binibigyan nila ng daan yung pagpapatawag ng NBI kay VP Sara, kaya't nakansila ito, no? Kung di ako nagkakamali, yun yung ating naiintindihan. Please correct me if I'm wrong, if meron pa kayong mas maganda at tama at impormasyon na nakukuha ninyo. Ngayon ay panibago na namang schedule, no? At napag-alaman natin na kung ating matatandaan, meron ng huling pagdinig kung hindi ito madudugtungan, yung hearing or ang usapin doon sa ginagawang good government and public accountability, na kung saan ang chairman committee doon ay si Congressman Chua, right? So meron na silang mga ginagawang karagdagang impormasyon na isinawalat doon sa nagiging schedule, no? Ngayon, balikan natin itong schedule ng NBI na kung saan ay hindi na naman sumipot si VP Sara sa kadahilanan na nagbigay na ng respond, no? Or sagot itong si VP Sara doon sa invitation, no? Sa pina ng NBI or National Bureau of Investigation. So naintindihan natin, no? Kung ganon, kung ito ay hindi labag sa batas na pwede ka lang mag-counter, pwede ka lang sumagot, walang problema, no? Kasi ang atin dito kung ano yung nakasaad sa batas. Kung di pwedeng pwede ka lang na hindi sisipot at magbigay ka lang ng sagot, ito ay pag-aaralan ng National Bureau of Investigation, dahil meron namang abogado ang kampo ng BP para ayusin at sagutin kung ano man yung mga katanungan. Ito yung part, guys, no, nung mga pagtatanong ng media matapos ang NBI na si Director Jimmy Santiago at ang abogado ng VP Sara, ni VP Sara, no, ni Vice President Sara Duterte, ay nagkataon na nakausap ng media. Ito. Ito yung tanong, sir, na marami. Hindi siya darating ngayon. Yun lang, hanggang doon lang ako. In the future, sir, possible. In the future, possible pa ba siya dumating? In the future, possible pa siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Kami nang bahala doon na titignan namin. Ayun yung NBI. Kami nang bahala doon.
So nag-submit kayo ng nakapag-usap na ko kami ni Jess, siguro yung NBA na ko Okay. Sige, thank you, Attorney Paul. So paano yun? Magre-reschedule kayo, sir? Attorney, nag-request po ba kayo ng schedule, attorney? Sorry, sir. Ate Tan, yun na. Pasensya na, ha? Thank you. Kahit na medyo kimi sa pagsagot at hindi na kuha yung last tanong ng media, pero at least no ay kumpirmado na meron silang pag-aaralan ng NBI nitong isinumiti na siyempre sagot ito, no, counter dito sa investigasyon or pagpapatawag ng NBI ukol dyan. Sana naman ay maging maayos kasi hanggang dyan, no, o, di ba, iba't iba ang interpretation ng tao. Kung inamin ni BP Sara na hindi naman treat yun para sa kanya, no? Yung sa kampo naman ng Marcos, lalong-lalo na si kasi tatlo yun yung banta umano ang ibig sabihin na pag may mangyari kay BP Sara ay may mangyayari din ng presidente sa may bahay at saka kay Romualdez, no, kung Romualdez ito abangan natin kung kasi ano naman yan, separate ano yan, di ba, sa security aspect yan dito sa itong tinatawag nating confidential funds na ito na hanggang ngayon ay binubusisi at meron na ng claim dyan si BP Sara na kung talagang end of legislation yung ginagawa nyo dyan sa Kamara, dyan sa Kongreso, lahatin na. No? Lahatin. So mula sa presidente. Ayun sa kuha, no? Ayun sa nabasa natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang Office of the President and Vice President ay isa sa mga pinakamalaking na gastos in terms of confidential or intelligence funds, no? Di ba? Kasi siyempre, nandyan kung talagang pinapayagan ng batas yan. Kaya ngayon, kung meron kayong nakitaan na hindi maganda dyan sa House of Representatives matapos yung ginawa ang mga investigations nitong mga nakaraang buwan, baguhin nyo na. Dyan nagsisimula Baguhin nyo na ang mga pangalan kung hanggat maaari na ilantad at ang requirements para sa nitong pagre-report, no, maging tama. May deklara kung saan, no? Kung meron mang kakulangan, inamin na ni Kong Chua na talagang merong kakulangan ng batas. Kaya kung ano man yung magagawa nyo, kung ano man yung mga mas magiging magbibigay pa ng mas pulido na implementation para sa budget, para hindi rin maligaw yung mga opisina at mga personalidad na kung saan mayroong budget na gano'n, mas mabuti pa na ihayag pa at gawin pang mas pulido yung requirements, no, para sa pagbibigay ng akmang pag-o-audit o pag-report requirements para naman ay maging mas matibay pa ito, no? Kasi sa ngayon talaga namang napakahirap. Mahirap ito, lalo na kung totoo man itong mga isiniwalat ng house na yan, talagang may mananagot. At alamin natin kasi hindi naman tayo magbigay ng hindi naman tayo maring magbigay ng konklusyon dito kasi hindi pa naman ito nagiging kaso. Sana naman ay maging mas maayos ang takbo ng investigasyon ukol dito, guys. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi lahat ng mga departamento ay maging maayos. Hanggang sa muli, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.